Yan, so bali bubuan natin ating bed frame gamit yung ating plyboard. Yan, mataas to na 42 cm yung pinaka-height niya. 75 by 48 yung kanyang sukat. Ayan, ayan yung kanyang mga gagamitin natin para sa ating bed frame. Ayan. Plyboard lang siya. I-build na natin siya. Dito yung dalawang drawer niya malaki. Tapos sa kalahati naman yung di angat. Ayan. Build lang muna natin para masimulan natin yung next process. Yan, so bali ito na yung bed frame natin ginawa. Yan, after natin ma-build yung kanyang perimeter, naglagay lang tayo ng isang paganon tsaka isang pagantry dito para lalagyan siya ng drawer. The same time ito magiging box para sa ating bukasan naman. Yan, tapos naglagay din tayo dito ng lalagyan ng drawer guide. Yan, ganyan ang itsura niya. Ito nalagay na natin isang drawer. Late natin ilalagay yung kanyang drawer face para maganda yung gap niya rito kasi naka-insert to. Medyo mahirap to ilagay. Ganyan itsura niya. Tapos, ayan, nakadrop nga to. Itong gitna natin, nakadrop siya ng 3 inches kasi gawa nga ng maglalagay pa tayo dito ng frame na tubular 1x1 tsaka 3/4 na pinaka-side niya. Plyboard din siya. Kaya itong matitira na to, ito na yung pinakaharang niya para sa kutsyon. Ito, may ginagawa ako ditong bed frame. Ayan. Meron siyang drawer dito, tapos dito yung pinaka-bukasan niya. Ayan. Ito, galing pa sa Ate Jess Samoy yan. Hanggang ngayon buhay pa yan. Galing to sa Ate Jess Samoy. Ayan. Ito yung kanyang drawer, malaki yan. Tapos dito may board siya rito. Pinakasapin ng bed niya. Then, dito, nakabukas siya rito. Tapos dito, nalagyan ko siya ng cladding sa loob para lahat ng space niya magamit. Ito yung drawer niya, dalawang malaki. Ayan. Ito bukasan niya. Ayan. Cladding na rin to. Aluminum cladding siya. Ayan. Ayan, pero hindi pa siya tapos. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Lalagyan natin siya ng framing na bakal para matibay yung loob niya. Ito natin nga na final na wardrobe cabinet tsaka yung kanyang bed frame. Ayan. Primer na natin. Bukas na natin ito lilihain tsaka mamasilyahan ulit para mas maging maganda yung kanyang mga drawer face tsaka yung mga front. Lalo ito kasi mga drawer face na yan. Medyo mayroon pa siyang mga konting mga ayan. Hindi lang kita sa camera pero meron siyang mga guhit na maliliit. Ayan, mamasilyahan ulit natin yan para mas pumunta siya ng gusto bago natin siya i-final ng pintura. Yan, bukas na patutuin mo natin siya ng isang araw. Yan, so bali ito na ating bed frame at saka yung ating wardrobe. Yan yung wardrobe, ito na ating bed frame. Yan, so bali nalihan na rin natin ito na primer. Yan, magka-final coating na tayo. No? Yan, kakain lang kami ng almusal. Then, final coat na tayo. 10 AM. Yan, magdi-deliver pa tayo ng ating yung aluminum na yan sa ating LBC hub sa Cabanatuan. I-deliver pa natin yan. Ito nga pala ang ating ginawa na bed frame. Ganito lang kanya pinaka-framing. Ano? Ito, tubular to na 1x1. Tapos dito sa portion na yan, kaya siya may ganito. Mayroon pa itong, ayan, itakip. Ay, ito pinakatakip niya. Malaki. Ayan. Ganyan yung kanyang takip. Naka-overlap siya rito. Ayan, kung mapasin nyo, nakaganyan siya rito. Tapos adapt tayo rito sa ilalim ng isa pa dito na plyboard. Ayan. Dito tatama yung ating pinaka-pinto. Yan, hindi natin sinagad dito. Gawa nga na pag sinagad natin dito, yung headboard niya is may foam. Tatama siya pag binuksan. Kaya ganyan yung naging itsura niya. Tapos sa pinakailalim nito, lalagyan pa natin siya ng cladding. Magke-framing tayo ng aluminum na 1x1 na tubular. Tapos lalagyan natin siya ng cladding para mas matibay yung ilalim niya. Nakadikit kasi siya sa pinaka semento para yung moisture hindi niya ma-absorb. Mas tatagal yung ating pinaka backing dito sa pinaka ilalim ng ating framing ng ating bed frame. Ayan.
Tapos ito, syempre ito fixed to. Tapos dito may dalawang drawer sa part na to. Yan yung kanyang pinaka dalawang drawer. Ay, yung dalawang drawer niya, yung dalawang malaki na yan. So yung drawer niya rito. Yan. Yan lang kasimple yung kanyang style dito. Dito yung pinaka lalagyan ng drawer guide niya. Yan. Naka-framing siya ng tubular. Yan. Ayan. Halos lahat yan na primer lahat yan pati ilalim. Yan. Ito, minasilihan ulit natin to para mas patag na patag ano. Yan. Para patag na patag ulit siya. Minasilihan ko ulit siya ng yan, minasilihan ulit natin siya. Gagawin ko na lang dito, bubugan ko ng blower. Then, pupunasan ko ng basahan na basa para matanggal yung mga yan. Yan, nagpupulbos na. Kailangan matanggal yan para mas maging kapit na kapit yung ating pintura. Yan. 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 Ready for painting na tayo. Ayun ang kanyang mga pinto. Yan, ito yung pinto. Mga drawers, ayun. Ayun ang kanyang. Yan, pipinturahan natin mamaya. Yan, so bali ito na yung ating framing para sa ating doon sa may ating dalawang drawer na sa ilalim. Lalagyan ko siya ng tubular para mas maging matibay siya. Ipapatong natin dito yung cladding. Yan, inaktual ko tong isukat dun sa pinakailalim niya, sa ilalim ng drawer. Inaktual ko siyang sukat para pag nag-cladding ako, dito na lang ako magsusukat ng cladding. Kasi may imperfection din kasi kahit paano yung ating pagkakagawa ng box niya, no? Para mas pakat na pakat siya, inaktual ko to doon. Tapos hindi na ako nag-bracket. Nagkaltas na lang ako dito sa tubular, yung ginawa nga natin kanina, para yun na magsilbing bracket niya. Ayan, ganyan na lang siya. Hindi naman na siya ganun kaakuan, gawa nga ng ito ay nasa ilalim naman siya, no? Hindi na siya nakikita. Ayan, para mas maging matibay siya at the same time, maging maganda yung nangyayari niya. Yan, magka-cladding tayo. Dito na natin susukat, i-actual natin cladding.
open mo. Isandan mo na lang. Ah, open mo, open mo.